kapatid, pag-usapan natin ngayon, ito hong pinakamainit na balita sa halos may isang oras na pong balita ito. No? Ito hong si Majel Dea, sa pamamagitan po ng post ng isang OFW doon, na obviously doon na naninirahan, nawawala daw ho si dating Pangulong Duterte. No? And then earlier, may nakita rin akong video ni Majel Dea. Dumalaw siya, gusto niyang pumasok, gano'n. And then si Gretchen Ho ng TV5 yata yun, sabi niya kanina sa video, inikot nila yung lugar, naglakad sila, hindi pa rin daw nila mahagilap yung lugar kung saan nakadetain si Duterte. Sabi naman ng mga anchor, nandiyan lang sa likuran mo. Okay? Yun. Kasi nga, ang lawak daw ho ng lugar. And then, etong si Majel Dea, alam kong problema nito, hindi ho siya pinapayagang pang makapasok-pasok doon. Kundi ho si Vice President Sara Duterte ang pwedeng dumalaw sa kanyang tatay. Natutulog pa. Okay, so ito yung kanyang interview. Knowing that I was even forced to join the train without any valid visa. Funny here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. You requested for a visit today and it was approved. Oh, naman ang mga reaction ng mga ito. Sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we... Ayun. So, nasa hospital daw. Hindi lang daw nila alam kung nasaan. Now, let me ask you, mga kababayan, 'di ba? Logic lang. Sa tingin niyo ho, bakit kinakailangan na hindi i-disclose sa kanila kung nasa ang hospital si Duterte? Assume that he was brought here last night after the painting. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he's in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed. Ulitin natin ha. Ang gulo I niya. was even forced to join the train without any valid visa. Funny here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Talagang may ano pa no? Rodrigo I. Duterte. Bakit may I? You requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we assume that he was brought here last night after the painting. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he's in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated? None. Zero, sir. We don't have any picture. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Oh, God. Grabe, OA naman ng mga to. Anong ginawa ninyo? 'Di ba? Dala-dala ni Duterte yung kanyang medicine At saka doon throughout the flight, meron siyang doktor na kasama. At sa mga oras ngang ito, pabalik na po rito sa Pilipinas yung eroplanong ginamit nila. Ambulance sumakay? Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records sa kanya. Di ba? Yung record meron kayo and now you're telling us na wala siyang dalang gamot. How could you? 'Di ba? Bakit kayo nagdala ng medical records niya? Tapos wala kayong literal na gamot na dala-dala. Kapag meron kang dalang medical records, malalaman po ng mga physician, kahit taga saang planeta pa yan, malalaman nila ano ang tinitake nitong maintenance. 'Di ba? Doon nakikita 'yun Pag sinabi mong record, nandiyan yung diagnosis,
nandyan yung mga medications, yung reseta, yung mga recommendations dyan. Nandoon kompleto yan. At hindi po kapanipaniwala na walang dalang gamot si Duterte. Paawa effect na naman ito, grabe. Yes, I mean, he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's... Oh! Mijaldea, kulungan yan, ha? Kulungan yan, yung kinalalagyan ninyo. Huwag kayong mag-inarte na parang tipong batas kayo dyan na kapag ka naisipan ninyong pumunta, labas-pasok lang kayo. Ayos, ano yan, mall? The next step, what are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Hindi mo man lang naisipang sabihan yung anak ng, Day. Huy, Day! Day, yung tatay mo nawawala. Hindi mo man lang makakuhang ganunin. Higit sa kanila kasi si Inday, yung anak, ang meron pong karapatan na pumasok dyan. Anak yun family yun family member yun Siya naman po ay abogado. Ni Duterte. Anak ng putya. Hindi pa nga sigurado kung siya yung magiging legal counsel dyan na magre-represent kay Duterte. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of the So, Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Sabi ni Inday kahapon, bago siya lumipad, di ba, nung tatadali na yung tatay niya, sabi niya, meron ng arrangement. Kaya ang gagawin niya, siya po ay susunod. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh. Alam mo, Ano yung ginawa mong luneta? Natural, palalabasin kayo dyan, pakalat-kalat kayo. Sambay ako dito, yung lamig-lamig. Ano po yung response na sa inong nag-request po for a visit? Siyang vlogger. Wala. Yan. Tama. Sinabi na sa hospital daw. Walang preso by the name of Di ba? Ang gulo nila, no? Kay Mijaldea, hindi alam kung nasaan. Yung nagsasalita, yung kumuha ng video, I believe that was Luz. Ang sinasabi niya, meron daw isang vlogger na nagsabing na nasa hospital. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan to be the counsel. May schedule sila Thursday, so parang gano'n. I don't know them, but ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Bakit hindi nyo ayusin yung entry of appearance? Kailangan yun Anong nangyari? Meron lang pala kayong entry of the accused. Tapos yung entry of appearance yung hindi nyo inaayos. Dapat ang ginagawa ng mga to, piniprepare na po nila yung mga dokumentong kailangan for the entry of appearance. Katulad ng ginagawa ng counsel for the complainants, sila Attorney Conti. Sina Cristina Conti, hindi pa nagpupunta dyan. Kasi kinakailangan nilang i-ready yung mga dokumento para sa enter of appearance nila. Hindi kayo batas dyan. Ay nako. Kaya naman pala hindi siya pinapapasok Siyempre, paglapit mo dyan, sasabihin nila sa'yo, who you? I don't know if he is right now. Hindi pa po kayo nagkita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang kinuwan. So, tapos na. Okay. I have Thank you, sir. Thank you, sir.
Uwi na siya. Nakakalungkot po ang nagsalita po si Esme Daldia. Ang sabi niya dito sa facilities na ito wala daw dito si President. Hindi pa niya nakikita hanggang ngayon dahil mag-isa lang po siyang nakasakay sa ambulance nung pagbaba sa airport. Hindi po siya kasama. So ngayon very Ito yung sagot kanina sa tanong ko. No? Kung nasa hospital si Duterte, bakit hindi dinidisclose sa kanila kung nasaan siya? Kasi nga po, technically, he is under custody. Okay? Technically, nakakulong siya. Kung dito sa Pilipinas yun. Diba? Anong mangyayari kapag kayong isang tao na nasa kustodiya, pag-alagala o kaya naman nasa ospital? Di malamang, ang daming lulusob doon na alam mga fans, ang daming pupuntang mga Pilipino doon, baka magkagulo pa, baka mamaya magdrama pa itong mga Pilipina diyan, 'di ba? Harang-harangin ang hindi na makuha ng mga taga-ICC, mag-iinarte na. O gagamitin na yung mga asawa nila diyan na mga national diyan para para magkaroon ng legal impediment kapag nakanti yung mga 'yon. 'Di ba? Kasi mga Pilipino madali namang walisin diyan eh. Oh. Maliban dun sa mga native at sa mga kinasal na talaga dyan. Ay nako, itong mga lokon to. Diba? Alam ng ICC ang kanilang ginagawa. No. Itong mga to, puro drama naman ang pinagagagawa nila. Obvious na obvious. Si BP Sara po ay nakausap lang niya sa telepono. So no one of the... Okay, teka, tigil. Etong kotse, lahat po yung damit nila, gamit nila dyan, no, visa nila, yan po, habang papunta pa lang sila, niready na po yan ng Philippine Consulate. Pagdating nila dyan, binigay na yung mga gamit nila, yung mga kailangan nila, kasi nga napakalamig daw ngayon dyan. Oh, okay? Baka sabihin na naman kasi, inapi sila dyan, minaltrato, ninadaling papuntahin, tapos napakalamig ng lugar. My God. Members. Di ba? Doon sa aeroplano pa lang din, si Duterte, may doktor, may check-up, kumpleto. Posible may dala kang doktor, wala kayong dalang gamot. Napakadali naman hong malaman kung anong gamot ng mga matatanda eh. Usually for maintenance yan. Oh, yung nabalian na semplang siya noon, hindi naman siya naputulan ng buto. No, di ba? Ay nako. Visited him. Yeah. So, ito po, doon daw siya, ang sabi niya, yes, here, ang nurse ni President PRRD, andito po si May, pero hindi rin niya nakita si President. Ang gamot, hindi po napainom si President. Walang... yeah, that's... Dito kami ni-refer kasi nasa computer. Andyan, meron kaming kuwan. Sabi na Duterte. Andyan siya, maggawa daw. Nandun siya sa detention na. Hindi, pagpasok natin. Ngayon, ang sabi nila kay ES Mindaldia, wala daw siya dito. Sila yes, ganina nang utang. Pagsulod na to kaganiha. Sabi, pagsunod nila kanina, pagpunta nila kanina, naandun si Duterte. Tapos sabi daw kay Mijaldea, wala daw doon. Baka nagkaroon lang ng language barrier eh. 'Di ba? Shit. Open ang computer. Nasa siya din ha? He's already in detention. Di lang na siya din. Mga yun, dito tagsawa ako. Wala ka ito magsama? Wala. My God, itong mga to. Okay, so ito yung ito yung facility, yung nasa likuran ni Mijaldea kanina. Ito. Alright, so yan yun. So ICC Detention Center sa Scheveningen, the Netherlands. So, mukhang mali yung bigkas ko. So wala daw ho dyan si dating Pangulong Duterte.
Di ba? May napansin lang din ako ron sa tanong ni binanggit ni, ito yung kulungan niya. Yung binabanggit ni Mijal Dea kanina na pangalan. Balikan ko lang yung video na yon. Ito. Hey, where are you, Mijal Dea? Without knowing that's the name. I was even forced to join the train without any funny visa. Funny here. Sir, can we... Nagdadrama. Gusto mong sumama Gusto niyo sumama na puwersa raw siya sumama without valid visa. Okay naman na visa mo ngayon. Expound lang when you said that there is no President Duterte inside? Baka hinanap nila ron, baka hinanap niya, hey guys, I just like to see President Duterte. They're telling me that there is no Rodrigo I. Duterte inside this facility. Rodrigo I. Duterte. Tama? Diba? Yun ang sinasabi niya. They're telling me that there is no Rodrigo I. Duterte inside this facility. There is no Rodrigo I. Duterte inside this facility. Ano bang pangalan ni dating Pangulong Duterte? Diba? Rodrigo. Ano ang kanyang middle name? Roa. Ano ang kanyang last name? Duterte. Maling tao pala hinahanap nito Talagang sasabihin sa kanya ron, lalo't hindi naman popular dyan sa kanila yun, wala naman silang pakialam kay Duterte. Diba? Mga Pilipino lang naman ang nagsasabi ng sikat hanggang dito sa amin si Tatay Digong. Pero hinanap na nga lang ng meron bang Rodrigo I. Duterte dyan? Siyempre hinanap lahat yun. Wala ka talagang makikita. Ang middle name niya, tama ho kayo, Roa. Dapat Rodrigo, di ba? Rodrigo R. Duterte. Yun ang hinanap nyo doon. Ang bihira kayo. Pati ba naman yung pinipake news ninyo? Yung bantay dyan. Ay, nako. Ayer ang pronunciation niya. Walang iya, no? Bakit naman Ayer? Ulit. Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Ay talaga hindi Ayer No? Pwede rin Ayer. There's no Rodrigo Ayer. Hindi. Di ba? Duterte. Inside this facility. Anak ng pocha. Hindi talaga, di ba? Hindi talaga sasabihin kay Mijal Dea. Bakit po? Bakit po hindi sasabihin sa kanya na meron lang kami rito, Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo kung bakit hindi sasabihin sa kanya kung ano ang meron sa kanila doon sa loob? Kasi po, iyan po ay tinatawag na HIPAA. Di ba? HIPAA ang tawag dyan. Yan yung ipinagbabawal ang pag-disclose ng mga sensitive personal sensitive identifying personal information. Yan ho yun. No, kumbaga data privacy. Tama, Data Privacy Act sa isang tawag. Hindi mo po pwedeng sabihin. So, nung nasa call center ako noon, ganyan. Tatanungin namin, may I have your name please? Sasabihin Juan de la Cruz. Okay, verification, date of birth. Sabihin niya yon. Kung mali, hindi ko pwedeng sabihin. Tanungin niya, ano yung tama? Hindi ko pwedeng sabihin. Tatanungin ko, what is your middle initial or middle name? Pag sinabi ng R as in Reyes, sinabi niya, Q. Hindi ko sasabihin sa kanya na mali yung ang middle name mo, dapat Reyes. Kapag nasa Amerika, Reyes. Pag nasa ibang mga Spanish speaking language, ang sasabihin mo Reyes. Yeah, that's correct. Di ba? Sa atin sa call center, that's the process of validation. Maski rito sa NSO, tatanungin ka. Kanina hinahanap mo? Sa akin po. Pangalan mo?
Maski pag nagpupunta kami sa House of Representatives, ganun din. May QR code na kami. Tanungin ka pa eh. Anong pangalan? Johnny. The bagger. Ganon. Diba? Date of birth. Sabihin ko, March 8. Okay? 1976. Okay na. Ganon lang. Naman, Mijaldea. Diba? Yan R yung ibig niyang sabihin, bobo ka. Hindi po ako bobo ka. Makinig ka uli makinig ka. Hindi ko kasi pwedeng sabihin mo ay, tapos gusto mong isipin nung bantay, R pala yung tinutukoy ng mamang mataba. Ulitin natin. Makinig. Walang magta-type. Expound lang when you said that there is no President Duterte inside. They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Hindi R ay talaga Di ba? Ay talaga ang tinutukoy niya Pambira naman pandinig yan, Expound lang when you said that there is no President Duterte inside. They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Ay talaga hindi R. Kahit na R pa, yung sabihin niya, hindi pa rin utugma. Wala naman tayong letrang R. Di ba? Dapat doon R. Ay nako, ay nga talaga yung naririnig ko rin di ba? R si Duterte, hindi R. Di ba? Initial nga Ay nako. Okay, so iwanan muna natin tong kalokohang ito. Nako, Mijaldea, grabe. Ako, ang maliwanag lang naman dyan, dumating siya doon kagabi, kahapon, dumating siya, kagabi kanina, basta dumating siya doon sa may mga nakaitim na sasakyan and then the ambulance, yung nakita natin, kung napanood nyo yung mga live na nakatutok doon sa eroplano, merong white ambulance na na pinagsakyan sa kanya. Tapos, sabi ng mga Filipina na nakakita sa kanya diyan, nang sumunod sila, nakita nila si Duterte nandyan sa loob. Okay? Si Mijaldea hindi nakapasok. Buti pa sila nakapasok. Si Mijaldea hindi pa. Diba? Hindi nga daw siya tinatanggap dun Kasi nga, hindi naman siya immediate family member. Hindi rin naman siya ang official legal counsel kasi hindi pa siya nagsasubmit ng kanyang entry of appearance na napaka-vital nun para yung kliyente mo mapuntahan mo sa loob, makausap mo. Diba? So may kulang sa procedure nila. Ngayon nirereklamo niya diyan sa simula, he was forced to go with Duterte. Diba? Mamili ka naman. Sasama ka diyan o arestado ka ni Torre. Under arrest siya ni Torre. Ay nako, kalokohan. Okay, so iwan muna natin itong ni Mijaldea na to.